nang ako'y kumakain ng hapunan sa bahay ng aking anak. Tumawag sa akin ang aking kapitbahay na si Mang Tonyo sa telepono at kinakabahang nagtanong, "Nasa bahay ka ba?" "Hindi. Kumakain ako ng hapunan sa bahay ng aking anak." Bulong niya. "Kung gayon, sino ang nasa bahay mo ngayon?" Malakas na tumawa ang aking anak. Bago ako magpatuloy, mag-subscribe sa channel at sabihin sa amin kung saan nyo kami pinapakinggan sa comments. "Tatay, kailangan ko ng ka-800,000. Biglang pumasok ang aking anak na si Renato sa bahay ko na parang ipo-ipo noong Linggo, Oktubre 12, nang walang katok, walang bati. Hindi man lang niya isinara ang pinto sa likod niya. 38 anyos na ang batang yon, pero pumapasok sa bahay ko na parang 14 anyos pa rin. Naabutan niya ako sa garahe, ginagasgas ang pinto ng aking Mustang 687 na 3 taon ko nang nire-restore. Iniwan ko ang liha sa hood at pinunasan ang aking mga kamay ng basahan. Hindi ko man lang siya nilingon. "Magandang umaga, Renato," sabi ko nang hindi binabago ang aking boses. "Ang sarap naman ng pakiramdam na kumatok ka muna bago pumasok." "Wala akong oras para sa mga sarkasmo mo, tatay. Kailangan ko ang pera ngayon, agad-agad." Doon ko na siya nilingon. Nakasuot siya ng gusot na barong na siguradong mas mahal pa sa buwan ng sahod ng 3 manggagawa ko sa pabrika. Pula ang mga mata niya, gusot ang buhok, at may amoy, pinaghalong sigarilyo at murang tequila. "Kasino na naman?" tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. "Wala kang pakialam doon. Ang pera ay para sa isang investment, isang negosyo." "Hay nako, investment. Ang lumang kwento na naman." Ang huling investment ni Renato ay isang nightclub sa Ayala, Alabang na nalugi sa loob ng 6 na buwan. Bago yon, isang used car agency na naging front lang pala para maglaba ng pera ng kung sino. Ako rin ang nagbayad ng mga utang niya noon. "Hindi," sabi ko lang at bumalik sa aking Mustang. "Paano mo nasabing hindi? Anak mo ako, ang kaisa-isa mong anak." "Oh, wala na akong halaga sa iyo?" Dahan-dahan akong tumayo. 67 taos na ako. Pero matibay pa rin ako. 45 taon kong itinayo ang Ramos at mga anak furnitures, brick by brick. Walang nagbigay sa akin ng kahit ano, at ngayon, ang walang utang na loob na ito ay nanghihingi. "Anak kita," sabi ko ng mahinahon. "Pero hindi ako ang personal mong bangko. Ang huling beses na pinahiram kita ng pera 8 buwan na ang nakakaraan, ipinangako mo na hindi ka na babalik sa kasino. At ano ang ginawa mo? Ipinusta mo pati ang iyong damit." Namula ang kanyang mukha. Lumapit siya sa akin ng 2 hakbang, nakakuyom ang mga kamao. "Dukha ka, alam mo ba? May milyon-milyon kang pera at ang sarili mong anak ay hindi mo matulungan. Para saan ang napakaraming pera sa edad mo? Dadalhin mo ba sa hukay?" Nandoon na ang tunay na mukha ni Renato. Hindi ang batang pinalaki ko. Ang yumakap sa akin nang turuan ko siyang magbisikleta sa mismong kalye na ito. Ito ay isang estranghero na may mukha ng aking anak. Naghihintay na ako ay mamatay upang makuha ang lahat. "Umalis ka sa bahay ko," sabi ko. "Ano?" "Umalis ka ngayon at sa susunod, kumatok ka sa pinto na parang disenteng tao." Tumayo siya roon, nanginginig sa galit. Sa loob ng 1 segundo, naisip ko na susuntukin niya ako. Ngunit may pumigil sa kanya sa aking tingin. Lumingon siya at umalis. Isinara ang pinto ng napakalakas na nagpanginginig sa mga kagamitan sa dingding. Umupo ako sa aking workbench. Nangangatal ang aking mga kamay, hindi sa takot kundi sa galit, sa kalungkutan. Kailan naging ganito ang aking anak? Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakatingin ako sa kisame. Nakikinig sa katahimikan ng bahay na ito na minsan ay puno ng tawanan. Ang bahay na binili ko noong 5 taong gulang si Renato, kung saan namin ipinagdiwang ang kanyang mga kaarawan, ang kanyang mga graduation, kung saan ko siya nakitang umalis papunta sa kolehiyo, na may napakalaking pagmamalaki sa aking dibdib na halos hindi ako makahinga. May nagtunog na alarma sa aking ulo. Hindi madaling sumuko si Renato. Kilala ko ang aking anak. Kapag may gusto siya, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha. Noong Miyerkules, Oktubre 15, 3 araw pagkatapos ng pag-aaway na iyon, tumunog ang aking telepono ng 11 ng umaga.
Sinusuri ko ang mga order sa opisina ng pabrika. Tatay. Ang boses ni Renato ay iba, mahinahon, halos mapagpakumbaba. Ano ang gusto mo? Tanong ko nang hindi inaalis ang tingin sa mga invoice. Tingnan mo tatay, gusto kong humingi ng tawad. Nagpakabuang ako nung linggo. Tama ka sa lahat, naging masamang anak ako. Umayos ako ng upo sa silya. Bago ito. Paumanhin? Oo, at gusto kong maghapunan ka sa bahay ko sa Biyernes. Magluluto si Marisa. Walang eleganteng okasyon, isang hapunan lang ng pamilya. Para makapag-usap tayo ng maayos, walang away. Ano sa palagay mo? Dapat ko siyang ibinaba. Dapat sinabi ko na hindi. Ngunit may isang bagay sa puso ng isang ama na laging gustong maniwala na ang kanyang anak ay maaaring magbago. Biyernes? Ulit ko. Oo, sa ika-24 ng Oktubre, ng 4 ng gabi. Pakiusap tatay. Bigyan mo ako ng pagkakataong ayusin ang mga bagay. Bumuntong hininga ako. Napakatanga ako. Sige, nandoon ako. Salamat tatay, hindi ka magsisisi. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ito. May hindi tama. Hindi kailanman humingi ng tawad si Renato. Hindi kailanman nag-imbita ng hapunan. Hindi kailanman gumamit ng ganoong tono ng boses. Noong Huwebes, Oktubre 16, lumabas ako para mag-jog ng 6 ng umaga tulad ng dati. Nakatira ako sa Greenwood Park, isang tahimik na subdivision sa labas ng Quezon City. Ang aking bahay ay nasa Sampaguita Street, ang huling bahay sa Eskinita. Ganap na pribado, marahil sobra. Nang makabalik ako mula sa aking routine, pawisan at pagod ang aking mga binti, may isang bagay na pumukaw sa aking pansin. Nakapark sa tapat ng aking garahe ang isang puting Nissan van, iyong mga cargo van. May tinted na bintana, patay ang makina. Hindi ko pa ito nakita sa subdivision. Lumapit ako habang nagpapahinga pa rin. Nilunok niya ang kanyang laway. Naghihintay lang ako ng kaibigan. Nakatira siya dito sa malapit. Dito sa malapit? Tumingin ako sa paligid. Ako si Don Ricardo Ramos. 20 taon na akong nakatira sa kalye na ito. Kilala ko ang lahat ng kapitbahay. Ano ang pangalan ng kaibigan mo? Mas lalo pang kinabahan ng lalaki. Reyes. Mang Carlos Reyes. Walang nakatirang Reyes dito, sabi ko nang hindi humihinto sa pagngiti. Sigurado ka bang tama ang address mo? Oo, darating na siya. Salamat, Gino. At mabilis niyang itinaas ang bintana na parang gusto niya akong umalis. Bumalik ako sa aking bahay na may buhol sa aking tiyan. Pumasok ako, isinara ng maigi ang pinto. Sumilip ako sa bintana ng sala. Nandoon pa rin ang van. Nakatingin ang lalaki sa kanyang cellphone pagkatapos sa bahay ko. Pagkatapos sa cellphone niya ulit, napakawalang hiya. 67 taos na ako at hindi ko pa kailanman naramdamang binabantayan ako sa sarili kong bahay. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nakaupo ako sa madilim na sala, umiinom ng malamig na kape, nakatingin sa mga ilaw ng puting van sa pamamagitan ng kurtina. Nanatili ang lalaki doon hanggang 3 ng madaling araw. Pagkatapos umalis siya, ngunit may nagsasabi sa akin na babalik siya. At tama ako. Noong Biyernes, Oktubre 17, bumalik ang van. Parehong lugar, parehong lalaki sa loob. Umupo ako sa aking workshop upang mag-isip. Gumagana pa rin ng maayos ang aking utak sa 67, salamat. Lalo na kapag nagugol ka ng 45 taon sa pakikipag-ugnayan sa mga supplier. Paglutas ng mga problema sa pabrika. Pagbabasa sa pagitan ng mga linya ng bawat kontrata. Sinimulan kong pagdugtungin ang mga puntos. Si Renato ay humingi ng pera noong linggo, Oktubre 12. Sinabi kong hindi. Noong Miyerkules, Oktubre 15, tinawagan niya ako ng napakamalamyat. Iniimbitahan akong maghapunan sa Biyernes, Oktubre 24. Noong Huwebes, Oktubre 16, lumitaw ang isang kahina-hinalang lalaki na nagbabantay sa aking bahay. Mga pagkakataon, napakaraming pagkakataon. Naalala ko noon ang isang hapunan ng pamilya, 3 taon na ang nakakaraan. Iyon ay para sa kaarawan ni Renato dito sa aking bahay. Naghanda ako ng barbecue tulad ng itinuro ng aking lolo sa probinsya. Si Marisa, ang asawa ni Renato, ay dumating na nakasuot ng designer dress
at akong na lumulubog sa damuhan ng hardin. Ay papa, sabi niya, habang nakatingin sa bahay na may pekeng ngiti na hindi ko kailanman nagustuhan. Kailan mo ire-remodel? Napakatanda na ng bahay na ito. Ang tanda ay may karakter, sagot ko habang binabaligtad ang karne sa ihawan. Hindi tulad ng mga bagong apartment na walang kaluluwa. Tumawa si Renato. Kinabig niya ang aking likod ng masyadong malakas. Matigas ang ulo ni Tatay Marisa, pero ang bahay na ito ay magiging atin balang araw, hindi ba tatay? Kasama ang lupa. Nagkakahalaga ito ng mahigit 12,000 dito sa Greenwood Park. Pabiro niyang sinabi, ngunit kumikinang ang kanyang mga mata na hindi biro. Kinuyom ni Marisa ang kanyang kamay at ngumiti. P12,000, ulit niya. Napakalaki. Nagpatuloy ako sa pagbaligtad ng karne. Wala akong sinabi, ngunit naitala ko ang sandaling iyon sa aking alaala. Mayroon pang ibang mga senyales. 2 taon na ang nakakaraan, sinimulan ni Renato na tanungin ako tungkol sa aking testamento. Ayos na ba ang lahat, tatay? May abogado ka ba? Notaryo? Sinasabi ko sa kanya na oo, huwag siyang mag-alala. Ngunit sa bawat pagbisita niya, nakakahanap siya ng mga dahilan upang manggulo sa aking opisina. Saan mo nilalagay ang iyong mahahalagang papeles, tatay? Sa iyong study? Sa iyong kwarto? Isang beses nahuli ko siyang binubuksan ang mga drawer ng aking mesa. Naghahanap ako ng panulat, sabi niya. Oo, sigurado isang panulat. At pagkatapos ay ang pera, laging ang lintik na pera. Bawat buwan, isang bagong dahilan. Tatay, ang renta ng apartment. Tatay, nasira ang kotse. Tatay, kailangan ni Marisa ng operasyon. Mga kasinungalingan, lahat ng kasinungalingan. Alam ko, ngunit patuloy akong nagbibigay ng pera dahil anak ko siya. Dahil gusto kong maniwala na balang araw siya ay magiging mature. Naalala ko ang araw na siya ay ipinanganak, Marso 15, 1987, sa Quezon City Medical Center. Timbang niya ay 3.4 kilo. Sarado ang kanyang mga mata at nakakuyom ang kanyang mga kamao na parang galit sa mundo. Ibinigay sa akin ng nurse ang bata at ako na nagtrabaho sa buong buhay ko sa kahoy at pako at mabigat na makinarya, natakot na masira siya. Isang malakas na lalaki, sabi ng nurse. Magiging katulad siya ng kanyang tatay. Napakalaki ng kanyang pagkakamali. Ibinigay ko ang lahat. Pribadong paaralan, English classes, kolehiyo, ang kanyang unang kotse. Nang gusto niyang magtayo ng sariling negosyo, pinahiram ko siya ng 500,000. Hindi niya kailanman ibinalik ang mga ito. Nang pakasalan niya si Marisa, binayaran ko ang buong kasal. Mariachi venue, handaan para sa 200 katao, 700,000. Hindi ko kailanman nakatanggap ng kahit anong salamat. At ngayon ito. Ngayon, ang sarili kong anak ay nagpapadala ng isang tao upang bantayan ang aking bahay. Ang Biyernes, Oktubre 24, ay dumating nang mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Nang 6:30 ng gabi, naligo ako. Isinuot ko ang paborito kong puting guayabera, ang ibinigay sa akin ng aking kumpare na si Mang Choy 2 taon na ang nakakaraan. Sinuklay ko ang aking buhok na mas abo-abo na kaysa itim. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin, ang mga kulubot sa paligid ng mga mata, ang mga kamay na matigas dahil sa maraming taong pagtatrabaho. Talaga bang pupunta ako sa hapunan na iyon pagkatapos ng lahat ng aking nakita? Oo, pupunta ako dahil kailangan kong malaman kung ano ang plano ng aking anak. Umalis ako ng bahay ng 6:30. Wala ang puting van, hindi ko ito nakita sa loob ng 2 araw. Kakaiba. Magandang gabi, Don Ricardo. Binati ko ang aking kapitbahay na si Mang Tonyo Cruz na dinidiligan ng kanyang mga halaman sa hardin. Si Mang Tonyo ay 72 taong gulang, ngunit mukha siyang 60. Siya ay empleyado ng civil registry sa buong buhay niya. Kilala niya ang buong subdivision at siya ay mapagmasid, napakagaling magmasid. Magandang gabi, Don Ricardo, sagot niya, ngunit mukhang nag-aalala siya. Lalabas po ba kayo? Oh, maghahaponan ako kasama ang aking anak. Mabuti naman. Hindi siya kumbinsido. Don Ricardo, nakakita ka ba ng puting van na gumagala dito? Nanginig ang aking balat.
Oo, nakita ko ilang araw na ang nakakaraan. Bakit? Hindi ko alam. Kinamot ni Mang Tonyo ang kanyang ulo. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Kahina-hinala ang lalaki sa loob. Muntik ko nang tawagan ng pulis. Malamang nawawala lang siya. Nagsinungaling ako. Huwag kayong mag-alala, Mang Tonyo. Umalis na siya. Sana nga. Magandang hapunan sa inyo, Don Ricardo. Batiin niyo si Renato para sa akin. Gagawin ko. Sumakay ako sa aking Mustang 82, ang ginagamit ko sa araw-araw, hindi ang 67 na nire-restore ko. Binuhay ko ang makina. Lumabas ako ng subdivision. Habang papunta sa sentrong pangkasaysayan, hindi ko maiwasang mag-isip. 25 minutong biyahe, 25 minuto para kumbinsihin ang aking sarili na nagiging paranoid ako. Na si Renato ay talagang gustong makipagkasundo. Na nakakakita ako ng multo sa wala. Ngunit ang 45 taon sa negosyo ay nagtuturo sa iyo na basahin ang mga tao. At ang aking anak ay nagsisinungaling. Dumating ako sa gusali ni Renato ng eksaktong alas 7. Apartment sa Quezon Avenue, ika-4 na palapag. Isang modernong gusali na siguradong tinulungan ko ring bayaran sa ilang utang na hindi niya kailanman ibinalik. Kumatok ako sa doorbell. Agad na bumukas ang pinto. Tatay. Niyakap ako ni Renato tulad ng hindi niya ginawa simula noong 10 taong gulang pa siya. Mabuti at dumating ka. Pasok, pasok. Lumitaw si Marisa sa likod niya, purong ngiti. Don Ricardo, anong tuwa na makita ka? Ang bahay ay sayo. Hindi, ang bahay ay sa akin. Ito ay inuupahan nila gamit ang pera na malamang galing sa aking bulsa. Pumasok ako. Ang apartment ay amoy lutong bahay. Tacos al pastor, pozole, tamales. Ang aking paboritong pagkain. Napakaginhawa. Upo po kayo, Don Ricardo. Itinuro ni Marisa ang mesa. Lahat ay handa na. Umupo ako. Umupo sila. Nagbuhos si Renato ng tequila Herradura Reposado. Ang paborito kong brand, muli. Napakaginhawa. Para sa pamilya, sabi ni Renato. Itinaas ang kanyang baso. Para sa pamilya. Ulit ko at uminom. Nagsimula ang hapunan ng tahimik, napakatahimik. Pinag-usapan namin ang panahon, ang pabrika, ang mga bagong order, walang malalim, walang totoo, na parang mga estranghero na nagpapanggap na pamilya. Dahan-dahan akong kumain, nagmamasid. Kinakabahan si Renato. Halata sa kung paano niya idinidikit ang kanyang mga daliri sa mesa. Sobrang ngiti ni Marisa na parang artista sa isang murang dula. Nang 8:15, tumunog ang aking cellphone. Kinuha ko ito mula sa bulsa ko. Mang Tonyo, sumagot ako. Mang Tonyo, nasa bahay na po ba kayo? Hindi po, Mang Tonyo. Naghahapunan po ako kasama ang aking anak. May mahabang paghinto, napakahaba. Kung ganun, sino ang nasa bahay niyo ngayon? Huminto ang mundo. Ang ingay ng restaurant, ang mga boses, lahat ay huminto. Tanging ang tanong na iyon ang nanatili sa hangin. Ano ang sinabi niyo? Tanong ko, kahit narinig ko ito ng perpekto. May tao po sa bahay niyo, Don Ricardo. Nakita ko lang po ang ilaw sa likod na bintana niyo at nakarinig ako ng ingay. Mabilis akong tumayo mula sa silya na halos matumba ko. Punta na po ako, Mang Tonyo. Tumawag po kayo ng pulis. Ibinaba ko ang telepono. Nakatingin sa akin si Renato na dilat ang mga mata at pagkatapos ay ginawa niya. Tumawa siya. Malakas siyang tumawa na parang nakarinig siya ng pinakamagandang biro sa mundo. Hahaha tatay, kumalma ka, si Mang Tonyo lang yan, ang paranoid na matanda. Malamang may nakita lang siyang anino at natakot, pero naglalakad na ako papunta sa pinto. Tumayo si Marisa, hinarangan ang aking daanan. Don Ricardo, manatili po kayo sa amin. Malapit na po kaming maghain ng dessert. Umalis ka, sabi ko. Tatay, umupo ka. Tumayo rin si Renato. Huwag mong sirain ang hapunan. Nagkabati lang tayo. Nakarating ako sa pinto. Pinaikot ang hawakan. Sarado. May padlock. Lumingon ako. Nasa kamay ni Renato ang mga susi. Hindi na siya tumatawa. Ang mukha niya ngayon ay iba. Malamig. Kalkulado. Hindi ka pupunta kahit saan, tatay. Mahirap kaming naghanda para sa hapunan na ito. At doon ko naunawaan ang lahat.
Ang tawag noong Miyerkules, ang puting van, ang hapunan na ito. Ang perpektong timing, niloloko ako ng aking anak at ako, na parang tanga, ay nahulog sa bitag. Tatay, huwag kang maging dramatiko. Inilagay ni Renato ang mga susi sa kanyang bulsa. Umupo ka, tapusin natin ang hapunan na parang mga sibilisadong tao. Buksan mo ang pinto na yan, sabi ko. Ang aking boses ay mas mahinahon kaysa sa aking nararamdaman. Ngayon o ano? Ipinatong ni Marisa ang kanyang mga braso. Tatawagin mo ang pulis? Nasa mesa ang cellphone mo, Papa. Sige, tawagan mo. Tiningnan ko ang aking telepono. Nasa tabi ito ng aking plato, 3 metro ang layo. Si Renato ay pumagitna sa mesa at sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit napakaraming drama para sa isang tawag mula kay Mang Tonyo, sabi ng aking anak. Nakikita ng matandang iyon ang mga magnanakaw kahit sa ilalim ng bato. Noong nakaraang linggo, tumawag siya ng pulis dahil nakakita siya ng pusa sa kanyang hardin. Isang pusa? Tatay. Kasinungalingan. Hindi kailanman ginawa iyon ni Mang Tonyo, ngunit napakakumbinsi ni Renato, kaya halos maniwala ako. Halos. Hayaan mo akong tingnan, sabi ko. Kung walang nangyari, babalik ako at tatapusin natin ang hapunan. Hindi. Lalo pang lumapit si Renato. Mananatili ka dito sa amin, kasama ang iyong pamilya. Ang salitang pamilya ay tunog na hungkag sa kanyang mga labi. Parang peking barya. Sinuri ko ang aking mga opsyon. Ang apartment ay nasa ika-4 na palapag. Mas bata at malakas si Renato kaysa sa akin. Hinarangan ni Marisa ang pinto. Malayo ang aking telepono at ang aking bahay. Ang aking bahay ay ninanakawan habang ako ay nakulong dito, pinaglilibang ng dalawang ito. Ang galing, naisip ko. Napakagaling ng koordinasyon, ang hapunan, ang eksaktong oras. Panatilihin ako dito ng sapat na oras upang matapos ang trabaho ng magnanakaw. Sige, sabi ko sa wakas. Tama ka. Malamang natakot lang si Mang Tonyo sa sarili niyang anino. Pupunta ako sa banyo at babalik tayo sa mesa. Nakita ko ang paggaan ng pakiramdam sa kanilang mga mukha. Ngumiti pa si Renato. Sige tatay, nasa dulo ng pasilyo ang banyo. Alam mo na kung saan. Dahan-dahan akong naglakad, bawat hakbang ay kalkulado. Ang banyo ay nasa dulo ng isang makitid na pasilyo. Pumasok ako, isinara ang pinto. Naghintay ng 5 segundo, pagkatapos ay hinila ang chain ng inidoro at binuksan ang gripo ng lababo upang gumawa ng ingay. May maliit na bintana ang banyo, ngunit sapat na. Unang palapag, salamat sa swerte, o marahil hindi swerte. Marahil pinili ni Renato ang apartment na ito dahil sa ground floor ito. Mas madali makatakas kung may masama mangyari. Dahan-dahan kong binuksan ang bintana, nag-ingay ang salamin. Sumilip ako. Isang makitid na iskinita ang naghihiwalay sa gusali mula sa kapitbahay. Dolometro ang taas ng pagkahulog sa semento. Sa edad kong 67, hindi ito perpekto, ngunit wala rin akong opsyon. Tatay, ayos ka lang ba? Boses ni Renato mula sa sala. Oo, anak ko, ayos lang, sagot ko. Unang ipinasok ko ang isang binti sa bintana, nag-ingay ang aking tuhod. Nako, hindi pinapatawad ng edad. Pagkatapos ang isa pang binti. Kinapitan ko ang frame, huminga ng malalim at nagpabagsak. Hindi ako maganda bumagsak. Ang kanang bukong-bukong ko ay sumakit ng matindi, ngunit walang oras para magreklamo. Tumayo ako ng pilay at tumakbo patungo sa kung saan ko ipinarada ang aking Mustang. Tatay! Narinig kong sumigaw si Renato mula sa bintana ng banyo. Tatay, hintay! Hindi ako naghintay. Dumating ako sa kotse, binuksan ng nanginginig ang mga kamay. Binuhay ang makina. Sa rearview mirror, nakita kong lumabas si Renato na tumatakbo mula sa gusali, ngunit huli na. Pinindot ko ang accelerator. City sa paligid ko. Mga pulang ilaw trapiko na nilampasan ko, mga businang bumusina sa akin. Wala akong pakialam, iisa lang ang iniisip ko, ang makauwi. Ang orasan sa dashboard ay nagmamarka ng 8:35 p.m., 20 minuto mula nang umalis ako sa apartment ni Renato. Gaano katagal na kaya ang magnanakaw sa aking bahay? Kalahating oras? 40 minuto? Lalo kong pinindot ang accelerator.
Lumitaw sa harap ko ang Greenwood Park, ang mga pamilyar na kalye, ang mga puno na ako mismo ang nakakita ng paglaki. Lumiko ako sa Sampaguita Street at nandoon ang aking bahay at ang mga patrol car. 3 mula sa Philippine National Police. Ang mga ilaw ng sirena ay nagpinta sa aking hardin ng asul at pula. Bigla akong preno. Lumabas ako ng kotse bago pa man ito tuluyang huminto. Masakit pa rin ang aking bukong-bukong, ngunit wala akong pakialam. Si Mang Tonyo ay nasa aking beranda. Kausap ang isang detektib, isang lalaking mga 45 anyos, puting polo, maluwag ang kurbata. Nakita niya akong dumating at lumapit. "Don Ricardo Ramos?" tanong niya. "Oo, anong nangyari? Ayos lang ba ang lahat?" "Ako si Detective Santos, Philippine National Police." Ipinakita niya ang kanyang badge. "Ang inyong kapitbahay si Mang Tonyo ay tumawag sa 911 40 minuto na ang nakakaraan. Iniulat niya ang isang lalaking pinuwersa ang likod na bintana ng inyong bahay." Tumingin ako sa likod. Sa katunayan, ang bintana ng aking study ay basag. May mga salamin sa damuhan, ang safety grill na inilagay ko mataon na ang nakakaraan ay baluktot. May gumamit ng crowbar. "Nahuli niyo ba siya?" tanong ko. Tumango ang detective. "Nasa loob siya nakaposas. Dumating kami sa eksaktong oras na bubuksan niya ang inyong safety deposit box. Don Ricardo, kilala niyo ba ang isang Ricardo Gomez?" "Ricardo? Hindi pamilyar ang pangalan sa akin." "Hindi. Sino ang magnanakaw?" "Sabi niya may umarkila sa kanya upang ubusin ang laman ng inyong safety deposit box ngayong gabi. Binabantayan namin siya sa loob. Gusto niyo bang makita?" Ayoko, ngunit kailangan ko. Pumasok kami sa bahay. 2 pulis ang nakabantay sa isang lalaki na nakaupo sa paborito kong sofa. Ang parehong lalaki mula sa puting van. Nakaposas ang kanyang mga kamay, pawisan ang kanyang baro, may mukha ng lubos na takot. Nang makita niya ako, lalo siyang namutla. "Kayo," sabi niya, "kayo ang may-ari ng bahay. At ikaw ang nagbabantay sa akin," sagot ko. Ang puting van, ang mga araw sa labas ng aking garahe. Sumiksik siya sa upuan. Tumayo si Detective Santos sa tabi ko. "Don Ricardo, si Ginoong Gomez ay may criminal record. 3 dating pagnanakaw, ngunit sa pagkakataong ito ay nagpasya siyang makipagtulungan. Hindi ba, Ricardo?" Tumango si Ricardo na parang puppet. "Ginawa ko lang po ang iniutos nila sa akin." Nanginginig ang kanyang boses. "Inalok po nila ako ng 250,000. Kailangan ko po ang pera para..." "Sino ang umarkila sa'yo?" Putol ko. Umupo ako sa kabilang sofa bago ako tuluyang bumagsak. Lumitaw si Mang Tonyo sa tabi ko na may baso ng tubig. "Don Ricardo, pasensya na po. Hindi ko po alam na ganito kalala. Akala ko po ay ordinaryong magnanakaw lang." "Ngunit tama ang ginawa niyo, Mang Tonyo," sabi ko habang umiinom ng tubig. "Napakagaling. Iniligtas niyo ako mula sa..." Hindi ko natapos ang pangungusap. Mula sa niya ako iniligtas, mula sa pagnanakaw, mula sa pagtataksil, tinaksilan na ako ng aking sariling dugo. Nilinis ng detective ang kanyang lalamunan. "Don Ricardo, kailangan niyo kaming samahan sa istasyon ng pulis upang gumawa ng opisyal na pahayag. At kailangan naming arestuhin ang inyong anak. Mayroon ba kayong address kung saan siya nakatira?" Ibinigay ko ang address. Quezon Avenue, Apartment 4B, kung saan ko iniwan ang aking anak 20 minuto na ang nakakaraan. Iniisip na pupunta ako sa banyo. Napansin na kaya niya na nakatakas ako. Susubukan na kaya niyang tawagan si Ricardo upang balaan o alam na kaya niya na pumalpak ang lahat? "Isang bagay pa," sabi ko. "Ang asawa ng aking anak si Marisa Mendoza, siya rin ay kasali. Pinigilan niya akong umalis ng apartment." Nagtala ang detective sa kanyang notebook. "Naiintindihan. Aarestuhin namin silang 2, Don Ricardo. Alam kong mahirap, ngunit kailangan kong maging napaka-eksakto sa inyong pahayag. Bawat detalye ay mahalaga." Tumango ako. Tumayo ako. Sumakit ang aking bukong-bukong, ngunit hindi ko ito pinansin. Bago umalis, tiningnan ko ang aking bahay. Ang basag na bintana, ang mga salamin sa sahig, ang bukas na safety deposit box sa aking study, 45 taon ng pagtatrabaho,
ng pagtatayo ng negosyo, ng pagpapalaki ng anak, at ito ang natira. Isang bahay na nilabag ng isang estranghero na inupahan ng aking sariling dugo. Halos walang tao sa istasyon ng pulis sa oras na iyon. Pagkatapos ng 9:00 ng gabi, tanging ang night shift at ilang nakakulong sa mga selda. Pinaupo ako sa isang maliit na opisina, mesa na metal, 2 upuan, isang lumang computer. Umupo si Detective Santos sa harap ko na may recorder sa mesa. Don Ricardo, ire-record ko ang inyong pahayag. Ikwento niyo lang po ang nangyari mula sa simula. At ikinwento ko ang lahat mula noong linggo, Oktubre 12, nang hingian ako ni Renato ng 800,000. Ang tawag noong Miyerkules na nag-imbita sa akin sa hapunan, ang puting van na nagbabantay sa aking bahay, ang hapunan ngayong gabi, ang tawag ni Mang Tonyo, ang tawa ni Renato, ang pinto na may padlock. Nakikinig ang detektive nang hindi humihinto, paminsan-minsan lang nagtatala. Nang matapos ako, 10:15 PM na. At ang safety deposit box? Tanong ng detektive. Ano ang laman? Mga dokumento, sagot ko. Mga titulo ng bahay, papeles ng pabrika, ang testamento at ilang pera para sa emergency. Mga 20,000. 20,000 lang? Nagtaas ng kilay ang detective. Ang inyong anak ay umarkila kay Ginoong Gomez ng $250,000 upang nakawin ang po 20,000. Ngumiti ako ng walang gana. Akala ng aking anak ay mas marami pa. Laging niya kasing akala na nagtatago ako ng milyon-milyong pera sa kahon na iyan. Hindi ko kailanman ipinaliwanag sa kanya na ang lahat ng aking pera ay nasa bangko, sa mga investment, sa pabrika, hindi sa isang safety deposit box tulad ng sa mga pelikula. Naiintindihan ko. Isinara ng detektive ang kanyang notebook. Aarestuhin namin ang inyong anak at ang inyong manugang ngayong gabi. Batay sa pahayag ni Ginoong Gomez at sa inyong testimonya, sapat na ang ebidensya para sa isang arrest warrant. Tiningnan niya ako ng diretso sa mga mata. Don Ricardo, sigurado po ba kayo na gusto niyo itong ituloy? Siya ang inyong anak. Kapag sinimulan ang prosesong legal, walang atrasan. Naisip ko si Renato, ang batang 5 taong gulang na tumatakbo sa hardin. Ang teenager na yumakap sa akin pagkatapos ng kanyang mga laro ng soccer. Ang binata na umiyak sa aking balikat nang makipaghiwalay sa kanyang unang girlfriend. Pagkatapos ay naisip ko ang Renato ngayon, ang humingi ng pera, ang umarkila ng magnanakaw, ang ikinulong ako sa kanyang apartment habang ninanakaw ang aking bahay. Oo, sabi ko. Sigurado ako. Ipagpatuloy niyo. Nang 9:30 PM, 2 patrol car ang umalis patungo sa Quezon Avenue. Nanatili ako sa istasyon ng pulis. Ayoko nandoon kapag arestuhin ang aking anak. Sapat na ang hirap. Nag-alok si Mang Tonyo na samahan ako, ngunit sinabi kong umuwi na siya. Sapat na ang kanyang nagawa. Iniligtas niya ako. Sa katunayan, kumuha ako ng malamig na kape mula sa makina sa pasilyo at umupo upang maghintay. Nang 10:45 PM, bumalik si Detective Santos. May ekspresyon siya ng kasiyahan. Nakuha na po namin sila, sabi niya. Siya at ang kanyang asawa. Inaresto namin sila ng walang insidente. Bueno, halos walang insidente. Malakas na sumigaw ang inyong anak. Sabi niya, pinagbibintangan niyo lang siya na hindi niya kailanman inarkila si Ginoong Gomez, na hindi niya alam ang pinag-uusapan namin. At ano ang sabi ni Ginoong Gomez? Mas matalino si Ginoong Gomez, umamin na siya sa lahat. Kung mapatunayan ng lahat, pinag-uusapan natin ng 6 hanggang 8 na taon. Si Marisa malamang mas mababa, 3 o 4, para sa complicity. Mas matagal si Ginoong Gomez, may criminal record siya. 6 na taon. Makukulong ang aking anak ng 6 na taon para sa 250,000 na hindi niya man lang nakuha. Siguro napansin ng detective ang aking ekspresyon dahil lumambot ang kanyang tono. Don Ricardo, tama ang ginawa niyo. Ang sinubukan ng inyong anak ay hindi lang illegal, ito ay hindi mapapatawad. Kayo ang biktima dito. Tumango ako, ngunit hindi ako nakakaramdam na biktima. Nakakaramdam ako na isang ama na nabigo, na nagpalaki ng anak na may kakayahang gawin ito. Umalis ako ng istasyon ng pulis matapos ang hating gabi.
Dahan-dahan akong nagmaneho pa uwi, walang pagmamadali. Tahimik ang mga kalye ng Quezon City. Ilang convenience store ang bukas, mga magkasintahang naglalakad. Normal na buhay, na parang hindi gumuho ang aking mundo ngayong gabi. Dumating ako sa Sampaguita Street. Madilim ang bahay, maliban sa ilaw ng beranda na laging naka-on. Umalis na ang mga patrol car, tanging ang mga baka sa damuhan ang naiwan kung saan sila nakaparada. Pumasok ako. Ang basag na bintana ay mayroon na ngayong pansamantalang plastik na inilagay ng mga pulis. Bukas ko tatawagan ang glass repairer. Kumuha ako ng doble shot ng tequila. Ininom ko ito ng isang inuman, pagkatapos ay isa pa. Umupo ako sa aking sofa at tumingin sa paligid. Ang bahay na ito na itinayo ko. Ang buhay na itinayo ko. At para saan? Para gustuhin ng aking anak na agawin ito bago ako mamatay. Tumunog ang telepono. Tiningnan ko ang screen. Renato, mula sa istasyon ng pulis, malamang ang kanyang tanging pinapayagang tawag. Hindi ko sinagot. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nagbantay ako, nakatingin sa kisame, hindi iniisip ang nangyari. Tapos na iyon. Iniisip ko ang susunod. Si Renato ay haharap sa hukuman, ipapahayag na guilty, makukulong. At pagkatapos, sa loob ng 6 na taon, lalabas siya. Makikita niya ako? Hihingi ng tawad? O patuloy na sisihin ako? Sinasabing kasalanan ko ang lahat dahil hindi ko binigyan siya ng pera nang humingi siya? Wala akong sagot. Mas marami lang tanong. Ang Sabado, Oktubre 25, ay umaga na maulap, typical ng Quezon City sa Oktubre. Maaga akong gumising sa kabila ng hindi pagtulog. Naligo ako ng matagal, nag-ahit, nagbihis. Mayroon akong gagawin. Nang 9:30 ng umaga, dumating ako sa opisina ni Attorney Ramon de la Cruz sa Madero Street, sa gitna ng sentro. Siya ay isang notaryo publiko. Kilala ko siya sa loob ng 15 na taon. Isang seryoso, profesional na tao, isa sa mga hindi nag-aaksaya ng oras sa chismis. Don Ricardo, sinalubong niya ako sa kanyang opisina. Anong sorpresa? Paano ko po kayo matutulungan? Kailangan kong baguhin ang aking testamento, sabi ko ng direkta, at magtatag ng isang trust fund ngayong araw din kung posible. Inayos niya ang kanyang salamin. Pinagmasdan ako sandali. May nangyari po ba? Ikwinento ko. Hindi lahat, ngunit sapat na. Sinubukan akong pagnakawan ng aking anak, inaresto siya at kailangan kong protektahan ang natitira sa akin. Tahimik na nakinig si Attorney de la Cruz. Nang matapos ako, tumango siya. Naiintindihan ko, Don Ricardo. Ang nais ninyong gawin ay ganap na legal at, sa totoo lang, makatwiran sa mga pangyayari. Malinaw po ba sa inyo kung sino ang gusto nyong maging benepisyaryo? Ang aking mga pamangkin, sabi ko, sina Rose at Eliza. Ang mga anak ng aking kapatid, sila ang nagrespeto sa akin. Palagi nilang ginawa. Napakabuti. Para sa trust fund, kakailanganin natin ng valuation ng inyong mga ari-arian, ang bahay, ang pabrika, mga bank accounts. Mayroon ba kayo ng impormasyong iyon? Nasa aking safety deposit box. Bueno, ang natira sa doon. Sinubukan kong ngumiti, ngunit hindi ito lumabas. Maaari ko po itong dalhin bukas. Perpekto. Samantala, sisimulan ko nang i-draft ang mga dokumento. Don Ricardo, tatagal ito ng ilang araw, marahil 2 linggo, at magkakahalaga ng humigit kumulang 150,000 sa pagitan ng notaryo fees, processing, registration. Wala akong pakialam sa gastos, putol ko. Gusto kong hindi makapag-claim ang aking anak ng kahit ano na kapag lumabas siya ng bilangguan ay wala siyang karapatan sa isang piso man lang mula sa aking itinayo. Tiningnan ako ni Attorney de la Cruz ng may halong awa. Gagawin po ang inyong nais. I-redraft ko ang isang bagong testamento na malinaw na nagbubukod kay Renato Ramos at ang trust fund ay magiging irrevocable. Ayon sa Family Code ng Pilipinas, kapag itinatag, hindi nyo na ito mababago kahit gusto nyo pa. Mabuti, sabi ko. Iyon mismo ang gusto ko. Umalis ako sa opisina na may kakaibang pakiramdam. Hindi ito ginhawa, hindi ito kasiyahan, kundi simpleng pangangailangan. Pangangailangan na protektahan ang aking sarili upang protektahan ang natitira sa akin.
Dahil kung may natutunan ako ngayong gabi, ito ay ang pamilya ay hindi laging ang pinaniniwalaan natin. Minsan, ang iyong pinakamalaking kaaway ay may kaparehong apelyido at dugo mo. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Detective Santos, isang bagay na hindi alam ni Mang Tonyo, isang bagay na hindi man lang naisip ni Renato sa lahat ng kanyang talino. Handa na ako. Hindi mula ngayong gabi, hindi mula nang tumawag si Mang Tonyo. Nagsimula ito ng mas maaga pa. Bumalik si Detective Santos sa tabi ko na may 2 baso ng kape. Umupo ng tuwid ang detektive sa kanyang upuan. Sandali. Alam niyo po ba na may susubukan ng inyong anak? Sabihin na nating malakas ang aking kutob. Hindi kailanman tumatanggap ng hindi si Renato bilang sagot at ang paraan ng paglabas niya sa aking bahay noong Linggo na may galit sa kanyang mga mata. Alam kong hindi siya mananatiling tahimik. At kaya po pinakiusapan niyo si Mang Tonyo na magbantay. Iyon ay simula pa lang. Kumuha ako ng kaunting sip-sip sa mapait na kape. Gumawa rin ako ng iba pang bagay. Kinuha ng detektive ang kanyang notebook ulit. Tulad ng ano po? Noong Martes, Oktubre 14, naglagay ako ng maliliit at discreet na security cameras. Isa ang nakaturo sa garahe, isa sa likod na bintana, isa pa sa entrance. Lahat ay may cloud recording. Sa cloud. Oo, detective. Hindi ganun katanga ang matandang ito tulad ng inaakala ninyo. Automatikong nire-record ang lahat at na-save sa internet. Kung sirain man nila ang mga kamera, nandoon pa rin ang mga recording. Nakita kong mabilis na nagsusulat ang detective. Don Ricardo, ibig sabihin, may ebidensya tayo kung kailan binabantayan ni Ginoong Gomez ang inyong bahay, kung kailan niya pinuwersa ang bintana, lahat. Eksakto. Inilagay ko ang kape sa mesa. At mayroon pa. Ano pa? Noong Miyerkules, Oktubre 15, sa mismong araw na tinawagan ako ni Renato para imbitahan sa hapunan, pumunta ako sa aking accountant. Pinakiusapan ko siyang gumawa ng kumpletong inventaryo ng aking mga ari-arian. Bahay, pabrika, mga bank account, investments, lahat ay na-value at na-dokumento. Para saan? Dahil kailangan kong malaman kung gaano eksakto ang mayroon ako at kailangan kong ilipat ang perang iyon kung saan hindi ito kailanman maaabot ni Renato. Huminto sa pagsusulat ang detektive at tumingin sa akin ng diretso sa mata. Don Ricardo, ano po ba ang eksaktong ginawa ninyo noong Huwebes, Oktubre 10? Dahan-dahan kong sinabi, hinahayaan ang bawat salita na magkaroon ng bigat. Bago pa ako hingian ni Renato ng pera, bago ang lahat ng ito, may nagawa na ako. Ano po? Pumunta ako kay Attorney Ramon de la Cruz, ang aking notaryo, isang discreet, mapagkakatiwalaang tao, at nagtatag ng isang trust fund. Ang katahimikan na sumunod ay mahaba, tanging ang tunog ng makina ng kape sa pasilyo ang naririnig. Isang trust fund? Ulit ng detektive. 3,950,000, sabi ko. Ang aking buong kayamanan, ang bahay sa Sampaguita Street na may halagang 12,000. Ang Ramos at mga anak furnitures na may halagang 10,000 at 750,000 sa mga bank account at investments. Ang mga orihinal na dokumento ng bahay ay wala na sa pangalan ko. Hindi na rin sa akin ang pabrika. Lahat ay nasa trust fund. Irrevocable ayon sa Family Code ng Pilipinas. Maaaring humingi si Renato, maaaring magdemanda, maaaring umiyak. Wala itong silbi sa kanya. Ngunit iyon ay noong Oktubre 10, sabi ng detective. 2 araw bago humingi ng pera ang inyong anak. Paano niyo po nalaman? Sumandal ako sa silya. Ang mga fluorescent lights ng istasyon ng pulis ay umuugong sa itaas. Detective, kapag mayroon kang anak na buwan-buwan kang hinihingian ng pera sa loob ng maraming taon, kapag nakita mo siyang nalulubog sa kasino, kapag binayaran mo ang kanyang mga utang ng paulit-ulit at hindi kailanman nakatanggap ng pasasalamat, nakikilala mo siya. At kilala ko si Renato. Alam kong sa huli ay may susubukan siyang desperado at tama siya. Tama ako. Ngunit akala ko ay susubukan niyang pekehin
ang aking pirma. O marahil pilitin akong bigyan siya ng pera. Hindi ko kailanman naisip na kukuha siya ng magnanakaw upang pagnakawan ang sarili kong bahay habang inililibre niya ako ng hapunan ng tacos. Isinara ng detektib ang kanyang notebook. Don Ricardo, sa lahat ng respeto, kayo ay isang napakatalinong tao at napakapasensyoso. Naghintay kayo hanggang sa maisabit ng inyong anak ang kanyang sarili. Hindi ako naghintay, sagot ko. Naghahanda lang ako, at nang tumawag si Mang Tonyo, hinayaan ko lang na mangyari ang lahat ng natural. Natural? Tumakas kayo sa bintana ng banyo sa edad na 67. 67 taon at maliksi pa rin. Ngumiti ako. Kahit na ang bukong-bukong ko ay magpapaalala sa akin ngayong gabi sa loob ng 1 linggo. Tahimik kaming sandali. Pagkatapos ay nagsalita ang detektib. Alam niyo po ba ang pinaka-ironic, Don Ricardo? Ano po? Na kung ang inyong anak ay naging isang mabuting anak, kung ginagalang niya kayo, kung nagtrabaho siya ng tapat, ang lahat ng yaman na iyon ay magiging kanya sa huli, ngunit ang kanyang sariling kasakiman ang nag-iwan sa kanya ng wala. Magiging perpekto po, Don Ricardo. Sa lahat ng ebidensya na ito, matagal na panahong makukulong ang inyong anak. Alam ko, tumayo ako. At kahit anak ko siya, kahit masakit, alam kong ito ang tama. Dahil ang sinubukan niyang gawin ay hindi lang ilegal, ito ay hindi mapapatawad. Umalis ako ng istasyon ng pulis malapit sa 1 ng madaling araw. Ang malamig na hangin ng Oktubre ay humampas sa aking mukha. Sumakay ako sa Mustang at dahan-dahang nagmaneho pa uwi, walang pagmamadali. Ang mga kalye ay walang tao, madilim ang mga bahay, natutulog ang buong Quezon City habang ang aking buhay ay nasira at muling nabuo sa isang gabi. Ngunit may isang bagay na kasiya siya sa lahat ng ito, isang bagay na nagparamdam sa akin na hindi masaya. Ito ay magiging sobra, ngunit naramdaman ko ang pagtatanggol sa sarili. Napanatili ko ang sa akin, nakita ko ang pagtataksil na darating at naghanda ako. At ngayon, magbabayad si Renato sa kanyang mga kasalanan. Ang Sabado, Oktubre 25 po, ng 10:30 ng umaga, tinawagan ko si Detective Santos. Detective, may oras po ba kayo ngayong umaga? Mayroon po akong gustong ipakita sa inyo. At sa tingin ko, malaki ang maitutulong nito sa kaso laban sa aking anak. Sige po, Don Ricardo, ano po ang mayroon kayo? Mas mabuti po kung kayo mismo ang pumunta at makita. Maaari niyo po ba akong sunduin? Pupunta kami sa notarial office sa Madero Street. Dumating si Santos kalahating oras pagkatapos. Sumakay ako sa kanyang patrol car ng walang marka at nagmaneho kami patungo sa sentro. Maulap ang araw, tipikal ng Quezon City sa panahong ito. Puno ang mga kalye ng sentrong pangkasaysayan ng mga taong namimili tuwing Sabado. Dumating kami sa Colonial Building kung saan matatagpuan ang opisina ni Attorney Ramon de la Cruz. Ikatlong palapag, isang opisina na may muebles na mahogany at mga istante na puno ng mga legal codes. Attorney, binati ko siya nang pumasok kami. Ipinapakilala ko sa inyo si Detective Santos ng Philippine National Police. Detective, siya po si Attorney Ramon de la Cruz, ang aking notaryo. Nagkamayan sila. Inimbestigahan po ng detektib ang pagtatangkang pagnanakaw sa aking bahay, paliwanag ko. Naisip ko po na dapat niyang makita ang mga dokumento ng trust fund. Tumango ang notaryo at pumunta sa kanyang file cabinet. Kinuha niya ang isang makapal na Manila folder. Nandito po. Inilagay niya ito sa mesa. Trust Fund number 1847. Itinatag noong Oktubre 10, 2025. Binuksan ng detektib ang folder. Sinuri ng kanyang mga mata ang mga pahina. 3,150,000 binasa niya ng malakas. Mga benepisyaryo, Rose Cruz Flores at Eliza Cruz Flores. Fideicomiso, Ricardo Ramos Cruz. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Lumipas ang pahina pagkatapos ng pahina. Mga titulo, valuation, bank certificates. At dito, itinuro ng notaryo gamit ang kanyang daliri. Malinaw na sinasabi na si Ginoong Renato Ramos ay hayagang ibinukod sa anumang benepisyo. Nagtaas ng tingin ang detective. Hayagan? Normal po ba iyon?
Sa kasong ito, oo, sagot ni Attorney De La Cruz. Malinaw na malinaw ang instruksyon ni Don Ricardo. Gusto niyang tiyakin na hindi makapag-claim ang kanyang anak ng kahit ano, kailanman, sa anumang sitwasyon. At legal po ba yon? Ganap. Sa Pilipinas, malaya kang mag-dispone ng iyong mga ari-arian at ayon sa Family Code ng Pilipinas, ang trust fund na ito ay irrevocable. Ang bagong bersyon ay tiyak na nagbubukod kay Renato Ramos sa anumang mana. Kung gayon kahit lumabas ang inyong anak mula sa bilangguan sa loob ng X na taon, sinimulan ng detektib, hindi siya makakatanggap ng ₱1 man lang. Tinapos ko. Ang lahat ng itinayo ko ay mapupunta sa aking mga pamangkin. Nararapat sila rito. Nagkaroon si Renato ng 32 taon upang maging karapat-dapat din at sinayang niya ito. Napasinghap ng mahina ang detektib tulad ng kagabi. Don Ricardo, maaari po ba akong magtanong ng personal? Sige. Hindi po ba masakit? Siya ang inyong anak, ang kaisa-isa ninyong anak. Tahimik ako sandali. Tumingin ako sa bintana ng opisina. Mula roon ay nakikita ang Plaza de Armas na puno ng mga pamilyang naglalakad. Mga ama kasama ang kanilang mga anak, mga lolo't lola kasama ang kanilang mga apo. Normal na buhay, buhay na wala na ako. Detective, sabi ko sa wakas, masakit na masakit kaya hindi ako nakatulog kagabi. Iniisip ang bata noon na si Renato, ang binata na yumakap sa akin, ang lahat ng beses na sinabi ko sa kanya, mahal kita anak. At sinasabi rin niya sa akin. Huminto ako. Pero wala na ang Renato na yon. Ang lalaking umarkila ng magnanakaw upang pagnakawan ako, na ikinulong ako sa kanyang apartment, na nagplano na ubusin ang buong buhay ko. Hindi iyon ang aking anak. Hindi ko alam kung sino siya, ngunit hindi siya ang anak na pinalaki ko. Tumango ng dahan-dahan ang detektib. Naiintindihan ko. Maaari po bang kumuha ako ng kopya ng mga dokumentong ito? Tanong niya, para sa case file. Siyempre, kinuha ng notaryo ang isang magkaparehong folder. Naghahanda na po ako ng certified copies. Alam ko na kakailanganin ninyo ito. Umalis kami ng notarial office 20 minuto pagkatapos. Hawak ng detective ang folder sa ilalim ng kanyang braso. Don Ricardo, sabi niya nang makarating kami sa kotse. Sa ebidensya na ito at sa mga recording ng kamera na sinabi ninyong dadalhin niyo sa akin at sa pag-amin ni Ginoong Gomez, makakatanggap ang inyong anak ng pinakamataas na sentensya, marahil 8 taon. Alam ko, at ayos lang po ba sa inyo? Detective, sinubukan akong pagnakawan ng aking anak. Hindi pera mula sa aking pitaka, hindi 1,000. Sinubukan niyang nakawin ang buong buhay ko, ang lahat ng itinayo ko sa loob ng 45 taon. Kung hindi ako nakatakas sa bintana na iyon, kung hindi tumawag si Mang Tonyo sa pulis, ngayon ay narito si Renato kasama si Attorney De La Cruz na sinusubukang agawin ang kanyang mana habang sinisisi ako sa kanyang adiksyon sa sugal. Huminto ako upang huminga. Kaya oo, detective, payapa ako dahil ang hustisya, kahit masakit, ay kailangan. Dinala ako ni Santos pabalik sa bahay. Nang bumaba ako ng kotse, sinabi niya, Don Ricardo, isang huling bagay. Ano po? Kayo ay isang matalinong tao. Sana'y mas maraming magulang ang magkaroon ng lakas ng loob na magtakda ng mga limitasyon tulad ng ginawa ninyo. Hindi ako sumagot. Isinara ko lang ang pinto at pumasok sa aking bahay. Ang basag na bintana ay naayos na. Maagang dumating ang glass repairer. Ngayon ay natitira na lang ang ilang basag na salamin sa damuhan na winalis ko at itinapon. Umupo ako sa sala, ang parehong sala kung saan nakaposa si Ricardo Gomez kagabi. Ang parehong sala kung saan nagbago ang buong buhay ko. Kinuha ko ang aking telepono, dinaya lang isang numero. Rose, si Tio Ricardo ito. Oo, ayos lang ako. Hindi, walang masama. Sa katunayan, may mahalaga akong sasabihin sa iyo. Maaari ka bang pumunta sa Quezon City bukas? Ikaw at si Eliza. Oo, kayong dalawa. Tungkol ito sa pabrika at sa inyong kinabukasan. Ibinaba ko at dinaya lang isa pang numero. Eliza, ang tiyo mo. Sinabi ko sa kanila na pumunta, na kailangan kong kausapin sila.
Hindi ko ikwinento ang lahat. Iyon ay bukas kapag narito na sila ng personal. Nang gabing iyon, mag-isa akong kumain, isang plato ng refried beans na may keso at tortilla. Simple, tulad noong bata pa ako at nagsisimula pa lang sa pabrika. Naisip ko si Renato. Sa sandaling ito ay nasa selda siya, malamang hindi makatulog. Nagtataka kung paano naging mali ang lahat. Nagtataka kung paano naging mas matalino ang kanyang ama kaysa sa kanya at marahil lang, nagtataka kung kailan siya naging uri ng tao na may kakayahang umarkila ng magnanakaw upang pagnakawan ang kanyang sariling ama. Ngunit iyon ang kanyang mga tanong, ang kanyang mga problema, hindi na sa akin. Kumuha ako ng tekila, isa lang. Itinaas ko ito sa hangin. Para sa hustisya, sabi ko ng malakas sa walang laman na sala. Kahit masakit. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa isang ulap ng mga legal na proseso, mga pahayag, papeles, mga pulong sa piskal. Nanatili sina Renato at Marisa sa preventive jail. Si Ricardo Gomez din, ang tatlo ay naghihintay ng paglilitis. Pinapanatili akong updated ni Detective Santos. Kumuha ng abogado ang inyong anak, sabi niya noong Martes. Sa mga abogado na malaki ang singil at nangangako ng himala, ngunit sa ebidensya na mayroon tayo, walang silbi iyon. Tama siya. Noong Miyerkules, Nobyembre 5, 2025, 10 araw pagkatapos ng gabing iyon, dumating ang araw ng paglilitis. Maaga akong gumising, isinuot ko ang aking pinakamagandang kulay abong trahe, ang ginagamit ko lamang sa mahahalagang okasyon. Tinalian ko ang aking kurbata sa harap ng salamin. Ang lalaking sumasalamin ay 97 taong gulang. Ngunit mukha siyang mas matanda, mas pagod, ngunit mas malakas din. Ang Quezon City Regional Trial Court ay nasa Constituents Avenue, isang modernong gusali ng gobyerno na may metal detectors sa entrance at mga pasilyong puno ng kinakabahang tao, mga pamilyang naghihintay ng hatol, mga abogado na may mga portfolyong puno ng mga dokumento. Dumating ako ng eksaktong 9:00, courtroom 3, ikalawang palapag. Sumama sa akin si Mang Tonyo. Hindi ko po kayo iiwan sa bagay na ito, kumpare, sabi niya sa akin kahapon. At nandoon siya kasama ang kanyang kape na traje at asul na kurbata, nakaupo sa tabi ko sa mga kahoy na bangko. Napuno ang sala. Ang piskal, isang batang lalaki ngunit may seryosong tingin, ang mga abogado ng depensa, at pagkatapos ay dinala nila si Renato, nakaposas, na nakasuot ng orange na uniforme ng preso. Nangayayat siya. May malalim na eye bags. Nang makita niya ako, may dumaloy sa kanyang mukha. Kahihiyan, galit, hindi ko alam. Iniwas niya ang tingin. Pumasok si Marisa pagkatapos, nakasuot din ng orange na uniforme. Wala na ang kanyang air of superiority na laging taglay niya. Mukha siyang maliit, natatakot. Si Ricardo Gomez ang huli. Tiningnan niya ako ng diretsyo at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang bagay na malapit sa paghingi ng paumanhin. Huli na para doon. Tumayo, sabi ng opisyal. Pumapasok na ang hukom. Tumayo kaming lahat. Ang hukom ay isang lalaking mga 50 anyos, kulay abong buhok, salamin. Umupo siya sa kanyang mataas na plataporma at binuksan ang isang folder. Case number 28472-25, sabi niya sa malinaw na boses. The people of the Philippines versus Renato Ramos, Marisa Mendoza, and Ricardo Gomez. Ang mga kaso ay conspiracy to commit aggravated robbery with premeditation. Article 381 ng Revised Penal Code. Tumayo ang piskal. Ang hukuman, ang prosecution, ay magpapakita ng matibay na ebidensya na ang mga akusado ay nagplano at nagsagawa ng pagnanakaw sa ari-arian ni Ginoong Ricardo Ramos, ama ng pangunahing akusado. Sa loob ng sumunod na oras, ipinakita ng piskal ang lahat. Ang pag-amin ni Ginoong Gomez na na-video, ang mga text message sa pagitan ni Renato at Ginoong Gomez na nagko-coordinate ng pagnanakaw, ang bank transfers, 125,000 na ipinadala noong Oktubre 18. Ngunit ang pinakamahusay ay ang mga recording mula sa aking mga security camera. Ipinakita ng una si Ginoong Gomez sa puting van
nakaparada sa harap ng aking garahe noong Oktubre 16. Malinaw na nakikita siyang nakatingin sa bahay, nagtatala sa kanyang telepono. Ang pangalawa ay noong Oktubre 21 ng 8:17 p.m. Si Ginoong Gomez ay pinuwersa ang likod na bintana ng aking bahay gamit ang isang crowbar. Ang basag na salamin, siya ay pumapasok. Nakatingin ang hukom sa screen ng walang ekspresyon, ngunit si Renato, namula ang kanyang mukha, nakakuyom ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay ako na ang tumestigo. Tumayo ako at lumakad patungo sa silya. Inilagay ko ang aking kamay sa Biblia. Hindi, sandali. Itinaas ko lang ang aking kanang kamay. Walang relihiyon dito. Sumusumpa ka bang sasabihin ang katotohanan? Tanong ng sekretaryo. Oo, sumusumpa ako. Lumapit ang piskal. Don Ricardo, maaari po ba ninyong ikwento ang nangyari noong linggo, Oktubre 12? At ikwento ko ang lahat. Mula sa paghingi ni Renato ng 800,000 hanggang sa kanyang pag-aresto. Nagtatanong ang piskal, kalmado akong sumasagot, walang emosyon, puro katotohanan lang. Nang matapos ako, tumayo ang abogado ng depensa ni Renato. Isang batang lalaki, mamahaling traje, sobrang gel sa buhok. Don Ricardo, sinimulan niya sa malamyos na tono. Hindi po ba totoo na may komplikadong relasyon kayo ng inyong anak? Hindi komplikado, sagot ko, toxic. Palagi niya akong hinihingian ng pera. Ibinibigay ko. Ipinusta niya sa kasino at bumalik para humingi pa. At hindi po ba ninyo naisip na ang pagtanggi sa kanya nang siya ay desperado dahil sa utang ay malupit? Halos tumawa ako doon. Attorney, bibigyan niyo ba ng pera ang isang tao na ipupusta lang? Isang tao na hindi kailanman nagsasabi ng salamat? Isang tao na pagkatapos ay umarkila ng magnanakaw para pagnakawan kayo? Namula ang abogado. Ang hukuman, ang testigo po, ay nagiging hostile. Sinusagot ng testigo ang inyong tanong, sabi ng hukom. Magpatuloy. Sinubukan ng abogado ang iba pang taktika. Na kung masyado akong matigas, na kung si Renato ay biktima ng kanyang adiksyon, na kung dapat magpatawad ang pamilya. Ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga. Malinaw ang mga katotohanan. Hindi nagsisinungaling ang mga video, dokumentado ang mga bank transfers. Pagkatapos ng 3 oras, humingi ng recess ang hukom. Lumabas ako sa pasilyo. Binigyan ako ni Mang Tonyo ng kape mula sa vending machine. Magaling po ang inyong ginagawa, kumpare, sabi niya sa akin. Napakabuti. Nang makabalik kami, may desisyon na ang hukom. Sinuri ko ang lahat ng ebidensya, sabi niya, at natagpuan kong guilty ang mga akusado sa lahat ng kaso. Ibinagsak ni Renato ang kanyang ulo. Nagsimulang umiyak si Marisa, hindi gumalaw si Ginoong Gomez. Ricardo Gomez, nagpatuloy ang hukom. Dahil sa inyong dating criminal record at inyong direktang partisipasyon, hinatulan ko kayo ng 8 taon sa bilangguan ng walang posibilidad ng pagbawas ng sentensya. Tumango si Ginoong Gomez. Inaasahan na niya iyon. Renato Ramos, nagplano kayo laban sa inyong sariling ama. Plinano ninyong nakawin ang lahat ng kanyang ari-arian. Ang inyong tanging mitigating circumstance ay hindi ninyo personal na isinagawa ang pagnanakaw. Liks na taon sa bilangguan. Biglang itinaas ni Renato ang kanyang ulo. Hindi, pakiusap Ginoong Hukom. Marisa Mendoza. Hindi man lang tiningnan ng hukom si Renato. 3 taon sa bilangguan para sa complicity. Tinulungan ninyo si Ginoong Ramos na manatili sa kanyang apartment. Pinipigilan siyang bumalik sa kanyang bahay. Humihikbi ng walang kontrol si Marisa. Nais po ba ng pangunahing akusado na magsalita bago dalhin? Tanong ng hukom. Lumingon sa akin si Renato. Bumubuhos ang luha sa kanyang mukha. Tatay, pakiusap. Patawarin niyo ako. Ayoko po. Ako lang po ang utang, ang kasino. Kailangan ko po ng tulong, tatay. Hindi bilangguan. Lahat ng tingin ay bumaling sa akin. Hinawakan ako ni Mang Tonyo sa balikat, ngunit alam ko na ang sasabihin. Dahan-dahan akong tumayo. Tiningnan ko ang aking anak, ang lalaking ito na 31 taong gulang na umiiyak na parang bata. Renato, sabi ko sa matatag na boses, nagkaroon ka ng 31 taon upang maging isang mabuting anak. Upang magtrabaho ng tapat, upang tratuhin ang iyong ama ng may respeto.
upang kumita ng iyong mana ng may dignidad. Huminto ako. Pumili ka ng iba. Pinili mo ang kasino. Pinili mo ang mga kasinungalingan at sa huli, pinili mong umarkila ng magnanakaw upang pagnakawan ako. Iyon ang iyong mga desisyon. Hindi sa akin, sa iyo. Pero ako ang inyong anak. Ikaw ang aking anak noon, pagtatama ko. Ang anak na pinalaki ko ay matagal nang namatay. Hindi ko alam kung sino ka, ngunit hindi ka ang anak na pinalaki ko. Ganap na katahimikan sa sala. Maging si Marisa ay tumigil sa pag-iyak. Umupo ako. Dalhin sila, utos ng hukom. Lumapit ang mga opisyal, itinayo si Renato, si Marisa, si Ginoong Gomez at sinimulang ilabas sila. Sumisigaw si Renato, "Tatay, hindi, wag mo akong ganyanin." Ngunit hindi ako lumingon, hindi ko kaya. Kung titingnan ko siya, kung makikita ko ang aking anak na umiiyak, marahil ay masisira ang aking desisyon. Kaya't tumingin ako ng diretso hanggang sa lumayo ang kanyang mga sigaw sa pasilyo. Ang sinabi ninyo sa loob ay tama. Alam ko, sagot ko. Ngunit ang pag-alam na tama ang isang bagay ay hindi nagpapagaan ng sakit. Nagmaneho ako pauwi ng mabagal, walang pagmamadali, dahil wala akong pagmamadali na makarating sa isang walang laman na bahay. Ang linggo, Nobyembre 7, 2 araw pagkatapos ng paglilitis, dumating sina Rose at Eliza sa Quezon City. Sinundo ko sila sa bus terminal ng alas 11 ng umaga. Galing sila sa Laguna kung saan sila nakatira. Pato na oras na biyahe. "Tiyo," niyakap ako ni Rose ng mahigpit pagkakita pa lang niya. "Kumusta po kayo? Nabalitaan po namin ang tungkol sa paglilitis." "Ayos lang ako, anak." Ibinalik ko ang yakap. "Mas mabuti na ngayon na narito kayo." Niyakap din ako ni Eliza. Mas tahimik siya kaysa sa kanyang kapatid, ngunit parehong mapagmahal. "Tiyo, lubos po kaming nalulungkot sa nangyari kay Renato." "Ako rin," sabi ko lang. "Pero ganyan talaga ang buhay minsan. Tara, ililibre ko kayo ng almusal." Dinala ko sila sa isang restaurant sa sentro. Ang sarap ng Quezon City, isang lugar na gusto ko dahil sa kanilang mga gordita. Umupo kami sa isang mesa sa tabi ng bintana. 35 taong gulang si Rose, isang guro sa elementarya sa Laguna, kasal, may 2 anak, palaging responsable, masipag, tulad ng kanyang ina, ang aking kapatid na si Guada, na namatay 7 taon na ang nakakaraan dahil sa cancer. Si Eliza ay 32, isang certified public accountant, single, ngunit may formal na boyfriend, seryoso, mitikuloso sa mga numero, tulad din ng kanyang ina. "Tiyo," sabi ni Rose pagkatapos umorder. "Nag-alala po kami sa mensahe nyo. Sabi niyo po tungkol sa pabrika at sa aming kinabukasan. May nangyari po bang masama?" "Hindi," ngumiti ako. "Kabayanihan." Kinwento ko sa kanila. Hindi lahat, ngunit ang mahahalagang bahagi. Na sinubukan akong pagnakawan ni Renato, na hinatulan siya ng 6 na taon, na gumawa ako ng mga desisyon tungkol sa aking ari-arian. Ang kanilang mga mukha ay nagpalit mula sa pagkabigla tungo sa kalungkutan, tungo sa pagkalito. "Pero tiyo," sabi ni Eliza, "kung kailangan niyo ng pera para sa legal fees o kung ano paman, matutulungan po namin kayo. Hindi niyo kailangan..." "Hindi iyon, anak," putol ko. "Makinig kayo ng mabuti sa sasabihin ko sa inyo." Kinuha ko ang isang folder mula sa aking portfolio, ang parehong ibinigay sa akin ni Attorney De La Cruz. Noong Oktubre 10, bago pa mangyari ang lahat ng ito, nagtatag ako ng isang trust fund, P3 to 850,000. Ang lahat ng aking kayamanan, ang bahay, ang pabrika, ang aking mga ipon. Nanatili silang 2 na tahimik. "At?" tanong ni Rose. "At ang mga benepisyaryo ay kayo, Rose Cruz Flores at Eliza Cruz Flores." Nabitawan ni Rose ang kanyang tinidor. Nanatili si Eliza na nakanganga. "Tiyo, iyan po ay hindi po namin kaya." "Oo, kaya ninyo," matigas kong sinabi. "At tatanggapin ninyo dahil kayo ang nararapat dito." "Pero anak niyo po si Renato," sinimulan ni Eliza. "Si Renato ay isang kriminal," putol ko. "Sinubukan niya akong nakawan ng buong buhay ko. Kayo naman, palagi niyo akong ginagalang. Palagi ninyo akong binibisita. Palagi ninyo akong tinutulungan noong may sakit ang inyong ina.
hindi kailanman humingi ng kahit ano. Ipinakita ko sa kanila ang mga dokumento, ang deed ng trust fund, ang valuations, lahat. Nagsimulang umiyak si Rose. Tio, kami po ay hindi po namin kailanman inasahan. Alam ko, hawakan ko ang kanyang kamay. Kaya ko ito ibinibigay sa inyo. Ang mga taong umaasa at humihingi ay walang nararapat. Ang mga taong nagbibigay ng walang hinihinging kapalit, iyon ang nararapat sa lahat. Umiiyak din si Eliza. Ngayon, hindi po namin alam kung ano ang sasabihin. Sabihin niyong oo, ngumiti ako. Sabihin ninyo na tatanggapin ninyo at sabihin ninyo na tutulungan ninyo ako sa isang bagay. Sa ano po? Tanong ni Rose habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang Ramos at mga anak furnitures ang pangalan nito, ngunit wala na akong anak. Kailangan ko na ito ay maging Ramos at mga anak na babae ngayon. Kailangan kong matuto kayo sa negosyo na ipagpatuloy ninyo ito kapag wala na ako. Seryoso po kayo? Tiningnan ako ni Eliza na parang baliw ako. Lubusan. Rose, alam kong guro ka. Eliza, alam kong accountant ka, ngunit ang pabrika ay nangangailangan ng pamamahala, accounting, human resources. Pareho kayong may mahahalagang kasanayan. Pero Tio, nakatira po kami sa Laguna. Sa ngayon, sabi ko. Pero maari kayong lumipat o maari kayong magmaneho mula doon hanggang sa makapagdesisyon kayo. Hindi kailangan na agad-agad, ngunit gusto kong pag-isipan niyo dahil ang pabrika na iyon ay ang aking legacy at gusto kong iwanan ito sa mga taong mag-aalaga nito. Nanatili kami sa restaurant ng 2 oras pa, nag-uusap, nagpaplano. Nagtatanong sila, ako ang sumasagot. Ipinaliwanag ko sa kanila ang tungkol sa 75 empleyado, tungkol sa mga kliyente, tungkol sa mga kontrata. Tio, sabi ni Rose sa wakas. Salamat. Wala po kaming sapat na salita pero salamat po. Huwag muna kayong magpasalamat sa akin. Ngumiti ako. Hintayin ninyo na makita kung gaano kahirap ang magpatakbo ng isang pabrika. Baka magalit pa kayo sa akin. Tumawa si Eliza. Unang beses niyang tumawa mula nang dumating sila. Hindi po namin kayo kailanman magagalit, Tio. Kayo po ang pinakamabuting tao na kilala namin. Pagkatapos ng almusal, dinala ko sila sa pabrika. Ito ay nasa Industrial Park, 20 minuto mula sa sentro. Isang malaking 2 palapag na gusali na may pangalang Ramos at mga anak furnitures na malaki ang pintura sa harapan. Linggo noon, ngunit may ilang manggagawa doon na nag-iimbentaryo. Binati nila ako nang pumasok kami. Don Ricardo, kumusta po ang paglilitis? Tanong ni Mang Bert, ang aking plant supervisor. Mabuti, Mang Bert. Mike's na taon para sa aking anak. Ikinalulungkot ko po, Chief. Hindi, sabi ko ng tapat. Mang Bert, ipinapakilala ko sa inyo ang aking mga pamangkin, sina Rose at Eliza. Sila ang magiging bagong may-ari nito kapag nagretiro na ako. Tiningnan sila ni Mang Bert na nagulat, pagkatapos ay ngumiti. Maligayang pagdating, mga binibini. Makikita nyo na ito ay parang pamilya. Ibinigay ko sa kanila ang kumpletong tour, ang workshop kung saan namin ginagaya ang kahoy, ang assembly area, ang painting section, ang bodega. Ipinakilala ko sila sa mga manggagawang nandoon. Lahat ay mabait. Ang ilan ay mukhang gumaan ang pakiramdam. Pagkatapos, sa pribado, sinabi sa akin ni Mang Bert, Don Ricardo, sa lahat ng respeto, masaya ako na hindi si Renato ang magmamana. Hindi kailanman nagpakita ng interes sa pabrika ang batang iyon. Mas mukhang committed ang inyong mga pamangkin. Tama siya. Dinala ko sina Rose at Eliza pabalik sa sentro ng 5:00 ng hapon. Ang kanilang bus ay aalis ng 7:00. Pag-isipan niyo ng mabuti, sabi ko sa kanila. Hindi niyo kailangang magdesisyon ngayon. Maglaan kayo ng oras, kausapin ninyo ang inyong mga pamilya at ipaalam sa akin. Nagdesisyon na po kami, sabi ni Rose. Gagawin po namin, Tio. Hindi po namin alam kung paano, pero gagawin po namin. Maaari ko po bang hawakan ang administrative side mula sa Laguna sa simula, dagdag ni Eliza. At maaaring ayusin ni Rose ang lahat ng human resources. Maaari po kaming pumunta bawat 2 linggo hanggang sa posible na kaming lumipat. Hindi ko alam, masaya,
Gumaan ang pakiramdam, puno ng pag-asa. Niyakap ko sila muli bago sila sumakay sa bus. Napakasaya ng inyong ina para sa inyo, sabi ko sa kanila. Ako rin. At kami po sa inyo, Tio, sagot ni Rose. Dahil malakas po kayo. Dahil ginagawa niyo po ang tama. Dahil nagtitiwala po kayo sa amin. Nakita ko silang umalis. Nawala ang bus sa kalsada patungo sa Laguna. Nagmaneho ako pa uwi habang lumulubog ang araw sa Quezon City. Ang kalangitan ay orange, pink, lila, napakaganda. Nang makarating ako sa Sampaguita Street, hindi na ganoon kalungkot ang aking bahay dahil mayroon na akong isang bagay na wala ako noon. Isang kinabukasan, isang layunin at isang pamilya na talagang nagpapahalaga sa akin. Kumuha ako ng tequila. Itinaas ko ito. Para kay Guada, sabi ko ng malakas. Para kina Rose at Eliza at para sa ikalawang pagkakataon. Ang Sabado, Nobyembre 9, nagdesisyon ako na oras na para gawin ang isang bagay na dapat ko nang ginawa noon. Tinawagan ko si Mang Tonyo. Mang Tonyo, may plano po ba kayo ngayong gabi? Wala namang importante, Don Ricardo. Bakit po? Inaanyayahan ko po kayo na maghapunan sa sentro, sa restaurant na Ang Paru-Paro sa Plaza de Armas, ng 7 p.m. Ito po ang paraan ko para magpasalamat sa inyo sa lahat. Hindi niyo po kailangang gawin iyon, kumpare. Oo, kailangan ko, putol ko. Kung hindi po kayo tumawag noong gabing iyon, ang aking anak ay mayroon na ngayong lahat ng aking pera at ako, ayoko nang isipin kung nasaan ako. May paghinto. Sige po, sabi niya sa wakas. Doon po tayo magkita ng alas 7. Sa araw na iyon, binigyan ko ang aking sarili ng oras upang magayos. Isinuot ko ang aking asul na guayabera, ang ginagamit ko sa mga espesyal na okasyon. Maayos kong sinuklay ang aking buhok. Normal na buhay, buhay na nabawi ko. Dumating si Mang Tonyo ng eksakto sa oras tulad ng dati. Nakasuot siya ng kanyang puting barong at pantalon. Sinuklay niya ang kaunting buhok na natitira sa kanya. Kumpare, niyakap namin ang isa't isa. Napakasaya. Umupo kami sa tabi ng bintana. Dinalhan kami ng waiter. Isang magalang na binata ng menu. Ano po ang irerekomenda nyo? Tanong ko. Ang aming sinigang na baboy ay aming specialty, Ginoo. Mayroon po itong kasamang pritong isda at lumpiang sariwa. Mayroon din po kaming kare-kare, adobo. 2 order ng sinigang, sabi ko, at isang bote ng tequila Herradura Reposado. Ngumiti si Mang Tonyo. Masarap iyan. Nang umalis ang waiter, tahimik kami sandali. Isang komportabling katahimikan. Isa sa mga iyon na nangyayari lamang sa pagitan ng mga tunay na kaibigan. Mang Tonyo, sinimulan ko. 20 taon na akong nakatira sa Sampaguita Street. 20 taon na nating kapitbahay. Ngunit noong gabing iyon, nang tumawag ka, iniligtas mo ako. Literal. Ikinaway ni Mang Tonyo ang kanyang kamay, binabalewala ang kahalagahan. Kahit sino ay gagawa ng pareho. Hindi, matigas kong sinabi. Hindi kahit sino. Maraming tao ang nagbubulag-bulagan. Hindi ko problema, sabi nila. Ayoko nang makialam. Ngunit nakialam ka. Tumawag ka ng pulis. Tinawagan mo ako. At dahil doon, hindi ako nanakawan ng aking anak. Dinala ng waiter ang tequila. Nagbuhos ako ng 2 shot glass. Itinaas ko ang akin. Mang Tonyo, sabi ko, kung wala ka, nanakaw na sana ng aking anak ang lahat. May utang ako sa iyo ng aking kapayapaan at aking hustisya at iyon ay walang katumbas. Itinaas ni Mang Tonyo ang kanyang shot glass. Mukha siyang umiiyak. Magkapitbahay tayo sa loob ng 20 taon, Don Ricardo. Para dun tayo, para mag-alagaan. Nag-toast kami. Dumaan ang tequila ng maayos, nagpapainit sa dibdib. Kumusta ang pakiramdam nyo? Tanong ni Mang Tonyo pagkatapos ng sandali. Sa nangyari sa paglilitis kay Renato sa bilangguan? Bumuntong hininga ako. Kakaiba, inamin ko. Siya ang aking anak. Ang isang bahagi ng akin ay nasasaktan sa bawat pag-iisip sa kanya na nakakulong doon. Ngunit ang isa pang bahagi ay nakakaramdam na sa wakas ay ginawa ko ang tama na naglagay ako ng mga limitasyon na dapat kong ginawa noon pa. Mabuting bata si Renato, sabi ni Mang Tonyo habang nakatingin sa bintana patungo sa plaza. Naaalala ko noong 5, 6 na taong gulang siya.
Tumakbo siya sa kalye kasama ang kanyang bola. Hinihiling niya na turuan ko siyang sumipol, isang matamis na bata. Oo, siya nga. Sumang-ayon ako. Pero may nangyari. Hindi ko alam kung kolehiyo ba yon o ang mga kaibigan na nakuha niya o ang kasino. May nagpabago sa kanya. Ano sa tingin niyo ang dahilan? Naisip ko sandali. Sa tingin ko, ibinigay ko ang lahat ng napakadali. Sabi ko, hindi siya kailanman kinailangang magsumikap para sa anumang bagay. Hindi niya kailanman nalaman kung ano ang tunay na trabaho. Kumita ng sarili mong pera, pahalagahan ang mayroon ka. At nang magsimula akong sabihin na, hindi, huli na, nagawa na ang pinsala. Dahan-dahang tumango si Mang Tonyo. At ngayon, ano ang susunod para sa inyo? Ang pabrika, sagot ko. Matututo ang aking mga pamangkin sa negosyo, magiging magagaling silang administrator at ako. Patuloy akong magtatrabaho hanggat kaya ko. Magtuturo sa kanila, titiyakin na magpapatuloy ang negosyo. Dumating ang pagkain, perpekto ang sinigang, juicy, na may kakaibang lasa ng Quezon City, mainit na pritong isda na pinalamanan ng munggo, lumpiang sariwa na nilagyan ng pulang sarsa. Kumain kami ng tahimik, nag-uusap ng mga simpleng bagay, tungkol sa panahon, tungkol sa mga kapitbahay, tungkol sa lokal na liga ng football, tulad ng dalawang matandang kaibigan na walang pagmamadali. Naalala niyo po, sabi ni Mang Tonyo habang kumakain, noong nag-organisa si Renato ng party mga 10 taon na ang nakakaraan, ang tumagal hanggang 4 ng umaga na napakalakas ng musika. Tumawa ako. Paano ko iyon makakalimutan? Kayo lang ang kapitbahay na hindi tumawag ng pulis, sabi niya sa akin. Hayaan mo na, Don Ricardo, bata pa lang iyan. Oo, pero pinagsisihan ko pagkatapos noong hindi ako makatulog, tumawa si Mang Tonyo. Kinaumagahan, para akong zombie. At naaalala mo ba noong nahulog ang iyong apo mula sa bisikleta sa harap ng aking bahay? Tanong ko. Mga 50 na taong gulang si Renato. Siya ang bumangon sa kanya, dinala siya sa loob, nilinisan ang kanyang mga tuhod. Naaalala ko. Naging seryoso si Mang Tonyo. Iyon ang Renato na kilala ko, ang tumutulong, ang mabuting bata. Ano ang nangyari sa batang iyon, Mang Tonyo? Tanong ko. Inuulit ang kanyang tanong noon. Saan siya napunta? Uminom pa ng tequila si Mang Tonyo. Nawala siya sa daan, sabi niya. Minsan nawawala ang mga tao at ang tanging magagawa natin ay hayaan silang lumaya, hayaan silang hanapin ang kanilang sariling daan pabalik, kung gusto nilang bumalik. Ngunit hindi na ito ang aking responsibilidad, sabi ko. Mas sa aking sarili kaysa sa kanya. Hindi, sumang-ayon si Mang Tonyo. Hindi na. Ginawa mo na ang iyong bahagi. Ngayon kailangan niyang gawin ang kanya. Natapos kaming maghapunan malapit sa 9:00. Umorder kami ng kape at flan para sa dessert. Nagpatuloy kami sa pag-uusap, nagtatawanan, nagre-recall. Mang Tonyo, sabi ko nang dinala ng waiter ang bill. Isang bagay pa. Ayos lang ba kung gawin natin itong ugali? Maghapunan minsan o maglaro ng domino tuwing linggo. Ngumiti ng malapad si Mang Tonyo. Perpekto po, kumpare. Tuwing linggo sa bahay ko, mayroon akong board at mga buto ng domino, yung mga magaganda. Sige, kung gayon, ngumiti ako. Pero binabalaan ko kayo, naglalaro ako para manalo. Ako rin, sagot niya. Pero sa puntong ito, Don Ricardo, sa tingin ko pareho na tayong nanalo sa pinakamahalaga. Ano po iyon? Dignidad, sabi niya lang. At iyon ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng pera sa mundo. Umalis kami sa restaurant ng 10:00. Puno pa rin ang plaza ng mga tao. Nagliliwanag ang mga lobo sa ilalim ng mga ilaw. Nagtatawanan ang mga bata. Isang banda ang tumutugtog sa kiosk. Dahan-dahan kaming naglakad patungo sa kung saan namin ipinarada. Salamat sa hapunan, kumpare, sabi ni Mang Tonyo. At salamat sa pagiging isang mabuting kapitbahay sa lahat ng taon na ito. Salamat sa iyo, sagot ko. Sa pagiging higit pa sa isang kapitbahay, sa pagiging isang kaibigan. Niyakap namin ang isa't isa. Isa sa mga yakap na matibay ng mga tunay na kumpare. Nagmaneho ako pauwi na may pakiramdam ng kapayapaan, isang kapayapaan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Dahil sa huli, hindi mahalaga kung gaano karaming pera ang mayroon ka
o kung gaano kalaki ang iyong bahay. Ang mahalaga ay ang mga taong nakapaligid sa iyo, ang mga taong nandoon kapag gumuho ang lahat. At natuklasan ko na ang tunay na pamilya ay hindi laging ang kadugo. Minsan, ito ay ang kapitbahay na tumatawag ng pulis kapag nakakita ng mali. Ang Lunes, Nobyembre 10, ay sumikat ng malinaw, asul na kalangitan, sariwang hangin, isa sa mga perpektong araw ng Nobyembre sa Quezon City. Maaga akong gumising tulad ng dati. Nagluto ako ng kape. Umupo ako sa terrace kasama ang aking tasa, nakatingin sa hardin. Ang mga puno ng jacaranda sa kalye ay namumulaklak, kulay lila, napakaganda. May gagawin ako ngayon. Una, ang bintana. Maganda ang gawa ng glass repairer, ngunit gusto ko pang palakasin. Naglagay ako ng mga bagong lock, mas matibay, mas ligtas. Hindi kailanman masama ang maging maingat. Pagkatapos ang alarma, tumawag ako sa isang security company. Iyan mismo ang kailangan ko. Habang nagtatrabaho sila, pumunta ako sa garahe. Naghihintay ang aking Ford Mustang 1967. Ang aking proyekto na 3 taon. Halos handa na, ang kulay pulang alak na pintura. Mga detalye na lang ang kulang. Ang leather upholstery na in-order ko, ang chrome rims. Isinuot ko ang aking overall at nagsimulang gasgasin ang huling pinto. Laging nakaka-relax ang manual na trabaho. Mayroong isang bagay na therapeutic sa pagbabago ng isang kalawangin at luma sa isang maganda muli. Tulad ko, kalawangin at luma, ngunit may buhay pa rin, may layunin pa rin. Nang uno ng hapon, dumating sina Rose at Eliza sa kotse ni Rose. Hindi ko sila inaasahan hanggang sa susunod na linggo. "Tio," sabi ni Rose habang bumababa, "kailangan po naming pumunta. May balita po kami. Mabuti o masama?" Tanong ko habang pinupunasan ang aking mga kamay ng basahan. "Mabuti," ngumiti si Eliza. "Napakabuti. Pumasok kami sa bahay. Binigyan ko sila ng buko juice na inihanda ko kaninang umaga. Kinausap po namin ang aming mga pamilya," sinimulan ni Rose, "kasama ang aking asawa, ang mga bata at ang boyfriend ni Eliza. At lahat po sila ay sumasang-ayon." "Sumasang-ayon sa ano?" "Sa paglipat po sa Quezon City," sabi ni Eliza. "Kaming dalawa, ang aming mga pamilya. Sa Disyembre, narito na kami. Para matuto po kami ng maayos sa negosyo, para maging malapit po sa inyo at para pamahalaan ang pabrika ng tama." Tahimik ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. "Tio," hinawakan ako ni Rose sa kamay. "Binigyan niyo po kami ng pagkakataon na hindi namin kailanman inisip. Ang pinakamaliit na magagawa namin ay seryosohin ito ng buong puso." Bukod pa rito, dagdag ni Eliza, ang Quezon City ay isang magandang lungsod na tirhan, magagandang paaralan para sa mga anak ni Rose, mga pagkakataon sa trabaho para sa lahat. Perpekto ito. "At Laguna?" tanong ko. "Ang inyong mga bahay, ang inyong mga buhay doon?" "Tio, ibinibenta ang mga bahay. Ang mga buhay ay muling itinatayo," sabi ni Rose. "Ang mahalaga ay ang pamilya at kayo ang aming pamilya." Nakaramdam ako ng buhol sa lalamunan. Hindi ako umiyak. Hindi madaling umiyak ang mga lalaki sa aking henerasyon. Ngunit nakaramdam ako ng isang malakas na bagay sa aking dibdib. "Salamat mga anak," nagawa kong sabihin. "Hindi niyo alam kung ano ang ibig sabihin nito sa akin." "Alam po namin," ngumiti si Eliza. "Kaya po namin ito ginagawa." Sa araw na iyon, magkasama kaming pumunta sa pabrika. Lunes noon, buong araw ng trabaho. Nang pumasok kami, nagko-coordinate si Mang Bert ng isang malaking kargamento. "Don Ricardo," binati niya ako, "saktong-sakto po. Kailangan po naming suriin ang order ng Pampanga." "Sa isang sandali, Mang Bert. Una, gusto kong formal na ipakilala sina Rose at Eliza. Simula ngayon, matututo sila sa negosyo. Magtatrabaho sila dito ng full-time." Ngumiti si Mang Bert. "Maligayang pagdating po, mga binibini." "Saan po ninyo gustong magsimula?" Ginugol ni na Rose at Eliza ang natitirang bahagi ng araw sa pabrika. Ipinakita ko sa kanila ang lahat.
Ang mga libro ng accounting, ang mga kontrata sa mga kliyente, ang inventaryo, ang proseso ng produksyon. Si Eliza, sa kanyang accountant's mind, ay agad na nagsimulang magtanong tungkol sa mga gastos, margins, cash flow. Si Rose, sa kanyang karanasan bilang guro, ay nagtatanong tungkol sa mga manggagawa, ang kanilang mga schedule, ang kanilang mga pangangailangan. Magaling sila, napakagaling, at halata na mahalaga ito sa kanila. Nang 6 ng hapon, nang magsara kami, sinabi ko sa kanila, "Bukas, maaga tayong magsisimula. 7:00, ayos ba sa inyo?" "Perpekto po, Tio," sagot ni Rose. Pumunta po kami para matuto. Ibinaba ko sila at nagmaneho pa uwi. Muling pininturahan ng paglubog ng araw ang kalangitan ng orange. Nang makarating ako, may sulat sa aking mailbox. Kinuha ko. Ang nagpadala ay mula sa Quezon City Bureau of Corrections. Sa loob, na may nanginginig na sulat kamay, isang sulat mula kay Renato. "Tatay, hindi ko po alam kung babasahin niyo ito. Hindi ko po alam kung gusto niyo akong balitaan pero kailangan ko pong magsulat. Tama po kayo sa lahat. Naging tanga po ako, makasarili, isang masamang anak. Dito po sa loob, marami po akong oras para mag-isip, para maalala ang lahat ng ginawa ko, ang lahat ng ginawa ko sa inyo. At nahihiya po ako, kaya minsan hindi ko po kayang tingnan ang sarili ko sa salamin. Umakyat po ako ng magnanakaw para pagnakawan kayo, ang sarili kong ama. Ano po ba ang iniisip ko? Paano po ako nakarating sa puntong iyon? Hindi po ako umaasa na patatawarin niyo ako. Hindi po ako karapat-dapat sa inyong kapatawaran pero gusto ko pong malaman niyo na nagsisisi po ako. Totoo po ang pagsisisi ko. Narito po ako ng 6 na taon, 6 na taon para mag-isip, para magbago, para maging mas mabuti. Kapag lumabas po ako, hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko po alam kung gusto niyo akong makita. Pero kung balang araw, sa hinaharap, magdesisyon kayong bigyan ako ng isa pang pagkakataon, ipinapangako ko po na magiging anak ako na dapat ko nang naging noon. Mahal ko po kayo, tatay. Laging ko po kayong minahal, hindi ko lang po ito na ipakita ng maayos. Renato. Binasa ko ang sulat ng 2 beses. Pagkatapos ay nilukot at inilagay sa isang drawer ng aking desk. Hindi ako sumagot, hindi pa. Marahil sa loob ng ilang buwan, marahil sa loob ng 1 taon, o marahil kapag lumabas siya sa loob ng 6 na taon. Ngunit itinago ko ito dahil kahit tinaksilan ako ni Renato, kahit malalim ang kanyang pananakit sa akin, anak ko pa rin siya. At marahil lang, sa loob ng 6 na taon ay maaari siyang bumalik sa pagiging bata na tumatakbo sa mga kalye na ito kasama ang kanyang bola. Ngunit mangyayari iyon noon, hindi ba? Ngayon, kumuha ako ng tekila. Lumabas ako sa terrace, umupo sa aking kahoy na upuan. Ang ginawa ko mismo 20 taon na ang nakakaraan. Mula doon ay nakikita ang perpektong paglubog ng araw sa Quezon City. Ang araw na lumulubog sa likod ng mga burol. Ang kalangitan na nagliliyab sa kulay. Dahil sa huli, hindi mahalaga kung gaano karaming pera ang mayroon ka o kung gaano kalaki ang iyong bahay. Ang mahalaga ay ang mga taong nakapaligid sa iyo, ang mga taong nandoon kapag gumuho ang lahat. At lumabas na tama si Mang Tonyo. Iyon ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng pera sa mundo. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, paki-like po ang video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang inyong mga impression sa kwentong ito sa comments. Para marinig ang susunod na kwento, mag-click sa kahon sa kaliwa. Salamat sa panonood.